Paano kung gabi-gabi nakakarinig ka ng iyakan, sigawan at kalabugan sa taas ng kwarto mo? Pero ang sabi ng front desk, wala namang tao doon. Anong gagawin mo? Ako si Ren and this is Dead Air Stories. Ito ang kwento ni Nick, isang OFW na na-quarantine sa isang hotel noong 2020. Basahin na natin ang email niya. Hi, Ma'am Ren. Pwede niyo po akong tawaging Nick. OFW po ako at gusto ko lang ibahagi ang isa sa mga pinaka-nakakatakot na karanasan ko noong panahon ng pandemic. Noong September 2020, pag-uwi namin sa Pilipinas, diretsong quarantine facility agad kami. Isang malaking hotel sa Quezon City ang pinagdalhan sa amin. Marami kaming OFW noon, pare-parehong land-based and sea-based workers. Na-assign ako sa room 902. Ayon sa briefing, mula sa 6th floor hanggang 9th floor lang ang ginagamit ng mga naka-quarantine. Ang lahat ng nasa taas noon ay bakante. Walang guests. Front desk, staff, nurses at OWA personnel lang ang naroon. Sa unang 3 araw, maayos naman ang lahat. Pero pagsapit ng ika-4 na gabi, may napansin akong kakaiba. Bandang 12:00 ng hating gabi, may narinig akong malakas na kalabog mula sa itaas ng kwarto ko. Parang may nahulog na mabigat na bagay. Minsan, may parang humihila ng sofa. Akala ko nung una, may mga taong nasa taas lang na pasaway. Pero gabi-gabi nangyayari. At palaging 12:00 o 3:00 ng madaling araw. Habang tumatagal, lalong lumalala. Pagsapit ng ika-6 na araw ko roon, parang may nag-aaway na sa itaas. May mga tunog na nagbabatuhan. May mga bagay na bumabagsak. At higit sa lahat, may umiiyak. Minsan pa nga, parang may sumisigaw ng tulong. Hindi ko alam kung guni-guni ko lang to or totoo ba ang naririnig ko. Nilakasan ko ang TV. Nagpatugtog ako ng music. Pero kahit gaanong kalakas ng volume, rinig na rinig ko pa rin sila. Dahil sa sobrang takot ko, tinawagan ko ang katabi kong kwarto. Tinanong ko kung may naririnig din ba siyang ingay sa taas. Sabi niya, wala raw. Tinanong ko rin kung nakakarinig siya ng TV at music ko. Hindi rin daw. Kaya nagtaka siya. Paglabas namin pareho ng pinto para mag-usap, bigla naming narinig ang isang malakas na sigaw mula sa taas, sabay kalabog. Nanlaki ang mga mata naming pareho. Hindi na siya nagsalita. Agad siyang bumalik sa kwarto at isinara niya ang pinto. Pagtingin ko sa orasan, 12:02 a.m. Simula nun, halos hindi na ako makatulog. Kaya isang gabi, nagpasya akong mag-record gamit na isa kong cellphone habang natutulog. Eksaktong 3:00 ng madaling araw, nagising ako. Naroon na naman ang mga tunog, kalabugan, sigawan at iyak ng mga bata. Dali-dali kong tinawag ang front desk. Sana po pakicheck ang nasa taas ko. Ilang gabi na pong maingay. May umiiyak na bata at parang may nag-aaway. Tahimik lang ang nasa kabilang linya. Parang nag-iisip. Pagkatapos ng ilang segundo, sumagot siya. Sir, wala pong tao sa taas ninyo. Napatayo ako sa kama. Ang 10th floor hanggang rooftop ay bakante. Bigla akong kinalabutan. Kung walang tao sa taas, sino yung naririnig ko gabi-gabi? Nagpadala sila ng nurse at staff sa kwarto ko. Pinakinggan nila ang recording. Habang tumatagal, napansin kong nag-iiba ang mga mukha nila. Nanlaki ang mga mata nila. Tahimik silang nakikinig. Pagkatapos, isa sa kanila ang nagsabi, Sir, nakakatakot naman yan.
Nagpasya sila na ipacheck ang floor sa itaas. Pagbalik ng guard, mabilis siyang bumaba. Sabi niya, Negative. wala Tao naman dito. daw tao. Pero may kakaiba siyang naramdaman doon. Parang may nakatingin sa kanya kahit mag-isa lang siya. Hindi raw siya naniniwala sa multo. Pero ayaw niyang bumalik doon. Kinabukasan, inilipat nila ako sa 7th floor. Mag-isa lang ako sa buong floor. Nakakatakot din iyon. Pero mas mabuti na kesa sa naririnig ko sa room 902. At nakakapagtaka. Mula nang malipat ako, nawala ng lahat. Wala nang sigawan, wala nang iyak ng mga bata. Wala nang mga kalabog sa alas 12 or alas 3 na madaling araw. Natapos ko ang 14-day quarantine ng payapa. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung ano talaga ang nangyari noong gabing iyon. Masakit lang isipin na nasira ang cellphone na may lamang recording. Hindi na siya nag-on ulit. Pero kung mapapaayos ko ito, baka mayroon pa ring ebidensya na magpapatunay na hindi ko lang yon iniisip. At hanggang ngayon, kapag sumasapit ang alas 12 ng hating gabi, naaalala ko pa rin ang mga sigaw mula sa bakanting palapag sa itaas ko. Maraming salamat, Nick. Kung kayo ang nasa sitwasyon ni Nick at nakakarinig kayo ng kalabugan, away, or iyak ng bata sa hotel na yon, would you stay the night? Anong gagawin? Nagustuhan mo ba ang video na to? Hit like and subscribe and click that notification bell para naman updated ka sa mga future videos natin. See ya!